Sir, bago ang lahat po, ano po ang pangalan po ninyo? At saka ano po kayo rito sa Red Cross? Ako po si Von Ryan Ong. I'm the Safety Services Manager po ng Philippine Red Cross. Kamusta na po yung ating pagmamonitor, pagbibigay luna sa ating mga deboto na kung saan dumaan nga po dito sa harapan ng Manila City Hall? Sa lahat-lahat po, sa lahat ng first aid station natin, mga ambulansya natin, meron na tayong mga 800 mahigit na natulungan, iba't ibang klase, sugat, hilo, nabubog, naimatay, or minsan may naipit or nanghina talaga. Pero yung dumaan po talaga yung Nazareno natin dito sa harap ng tent natin, meron tayong mga 11 po na pumasok na pasyente na kailangan po talagang ipasok dahil nanggaling doon sa prosesyon, pinasok at binigyan po natin ng paunang lunas. At doon sa 11 na yun may transfer po tayong dalawa na ang karamdaman or ang problema po ay tungkol sa pananikip ng dibdib at yung isa po is yung may paghirap sa paghinga naman. So kailangan po i-transport, bigyan natin ng proper treatment, may mga doktor tayo sa loob na nagbigay sa kanila ng tulong. Yung nabanggit po ninyong dinala o transfer po natin yan sa ospital at ano hong ibig kong sabihin, bakit po natin sila na-transfer sa ospital? Kadalasan yung first aid station po, syempre yung mga paunang lunas lang. Pero dahil dinala po dito at hindi po siya pang first aid lamang, mabuti na mayroon tayong mga nurse, mga doktor po na sa loob ng ating tent na at may mga gamit po na pwedeng gamitin. At nag-assess po yung mga doktor na kailangan pa po na mas mataas pa na healthcare po. Kaya nag-decide po yung mga doktor natin na i-transport na natin yung mga pasyente natin. So far, yung mga pasyente po natin yun, sa tingin po ba natin o na-monitor na po ba natin, na iparating na po ba sa inyo na sila po ba ay nasa maayos na kondisyon na po ba or sila po ay dumaranas pa rin ng masamang pakiramdam? Sa ngayon po, mula nung transport po natin sila, hindi pa tayo nakakuha pero minomonitor po natin dahil may tao po tayo dun sa hospital na yung mga social welfare natin po dun na nagsisigurado na makakapag-report po sa atin. So maghihintay lang tayo ng report galing sa kanila. Mula po kanina pang pagmamonitor natin ng madaling araw, lahat-lahat na po ba itong mga naitala ninyong mga natulungan? Halos ilan ho ito total ninyo? Mga 800 plus po ito. Ito ay magaling po sa 7 stasyon ng Philippine Red Cross at mga ambulansya na iba-iba yung cases po. Pero I'm sure tataas pa po dahil hindi pa tapos yung parada po ng Puon Nazareno. Marami pong dadaanan. So madadagdagan at madadagdagan po yung bilang ng ating mga casualty or biktima po or patient natin. Yung mga istasyon po ng ating Philippine Red Cross, yan po nakatalaga doon sa mga dinaanan po ng ating Puon Nazareno. Yung 7 po, katulad nung una natin, nandito sa may malapit po sa Manila Hotel. Yung pangalawa is meron po tayo sa Round Table po, yung malapit po sa papuntang museum. Then pangatlo po yung dito natin, yung susunod sa may post office natin. Then meron din po tayo sa may bandang Santa Cruz. Siyempre meron din po doon sa may Sebastian Church and yung siyempre yung sa pinakasimbahan po ng Quiapo. Paano po natin maikukumpara yung last year ho na inyo pong pagbibigay luna sa ating mga nabiktima nga nitong pagsama ho sa parada ng Puon Nazareno? Paano natin ngayon ho makukumpara? Mas marami ba o kukunti yung naservisyohan po ng Philippine Red Cross? Kung comparison po, medyo hindi ko pa makumpara ng buo dahil hindi pa tapos yung buong 2017 na Nazareno operation ng Philippine Red Cross po. Pero yung para dito sa stasyon po na to, katulad din ng mga nabanggit sa akin ng mga kasama ko sa loob na parang mas konti po yung tao ngayon at konti rin yung naging pasyente po namin. So parang mas magandang imahe or mas magandang indikasyon na mas aware na po yung mga tao kung ano yung mga dapat gawin at dapat hindi gawin para hindi po masaktan. Naging sapat po ba yung ating mga pagbibigay na panlunas, yung mga gamot po natin?
kinapos po ba tayo o talagang marami pa tayong nakahanda? Opo, marami pong nakahanda pero hindi natin kasi mapipredict kung ano po yung case na ipapasok. So, lahat ng possible na madala po natin, dadali natin. At kung may kulang po, syempre, kailangan po natin ng suporta galing dun sa ating mga ambulansya, sa mga supply po natin. Yung pagkaraniwang mga gamot na inihanda ninyo na talagang inaasahan ninyong magagamit? Opo, usually hindi po basta sa gamot lang, pati yung mga gamit. Kung meron tayo yung mga IV, yung mga respiratory, mga panggamot. So iba-iba po, medyo hindi lang natin may specifica kung ano-ano po yung mga gano'n. Meron po ba tayong panawagan pa sa ating mga deboto? Ako nanawagan ang Philippine Red Cross po na panatilihin po yung safe yung sarili po muna and syempre yung mga kasama natin. And kung meron po tayong katulad na makita na aksidente or nagkaroon ng injury, syempre po dapat tulungan dahil yun din po yung pinapahiwatig ng celebration na to, yung pagiging magkakapatid po ng bawat tao na nagtutulungan po. Ano ho ba ang dapat gawin ng isang deboto na kapag sumama sila sa parada? Ano yung dapat nilang dalhin o para naman lang maibsan o makaligtas sila sa laban ng init o pagod? Unang-una po talaga kailangan physically fit or yung kaya talaga ng katawan. Kung meron pong nararamdaman na hindi okay, wag na lang po siguro sumama or wag na po sumama mismo doon sa parada. Kasi pag may hinaing katawan, baka madagdagan lang po yung magiging injury natin. Sa pagdala naman po, wag na po sana magdala ng maraming gamit and yung medyo malamig sa katawan na damit naman po yung dadali natin. At yung iba po na namamanata, walang saplot yung paa, baka pwede pong may saplot kasi kadalasan yun po yung cases natin nakukuha. Yung mga nabububog or natatapakan na matutulis na bagay. Maraming salamat.